Fiado, Miss Raisa Senon and Heaven Peranero. And then we'll be having a quick Q&A session lang. If you guys have questions, just raise your hand. So, please go. You may few words po, Miss from the cast and director po. Hindi isa? Hello everyone! Thank you sa inyo sa pagpunta ngayong gabi. Na-surprise pa kayo. Maraming salamat. Thank you. Good evening, everyone. Sana nag-enjoy kayo. Napanood nyo ang lilim kayo. Pauna-unahan. Kami hindi pa namin napapanood. Totoo lang. So kayo pauna-unahan nanood ng lilim. Congratulations. At sana huwag niyo muna po i-post. Huwag niyo muna po i-post kung naman yung nakita nyo. Hi everyone! Grabe nakakatuwa kasi nung nandiyan ako sa likod kanina, so naririnig ko lahat ng reactions niyo. And maraming salamat. Oo, siya yung police, yung mga pinagkatulan na at some point, nakakatawa din naman. Pero ayun, nakakatuwa na nag-enjoy po kayo. At sana po tulungan niyo kami ipalaganap, di ba? Itong magandang movie na to. So ayun po. Thank you everyone. Sana nag-enjoy kayo sa surprise screening. Actually, parang ito yung first screening namin sa Philippines, no? Coming from Rotterdam. So parang kayo yung unang nakanood nito. In a way, parang Philippine premiere. So I hope nag-enjoy kayo and pagdating ng March, please help promote the film. Thank you. If you guys have any questions, just raise your hand and let's open the floor for our Q&A. Guys, and lalo na sa kami. How did it feel na nakita mo yung reaction ng crowd today? Ito na yun. Actually, sa dulo lang ako pumasok. Pero okay, at least naririnig ko na dami nagsisigawan, na daming natutuwa. Parang roller coaster of emotion. So, I hope, sulit na rin. Hopefully by March nga, support siya ng Philippine audience. Kasi minsan lang kami bigyan ng opportunity gumawa ng mga ganitong movies, lalo na from studio. So, napaka-big opportunity and big privilege na mga gawa ng genre movies like Lilim na rated R, no? So, hindi kami nag-hold back dun sa horror. So, I hope, nag-enjoy kayo and please spread the word pag, In advance sa inyong lahat, congratulations. Anyone else po na gusto mag-ask? Raise your hand lang po kung mga gusto mag-ask. If direct and sa cast natin. Good evening, everyone. Congrats. I'm Trixie from Pinoy Screen and Stage. Yeah. My question, like, ano yung pinapakahirap sa inyo na part? Well, sa akin, medyo mahirap ko yung mga eksena ko kay Lilith. Kasi syempre, during the shoot, naka-prosthetic si Lilith. At kailangan maingatan din yon para magmukhang realistic.
syempre yung mga struggles namin ni Heaven dun sa bago kami mapunta sa ilalim, medyo challenging din yun. Nakakatuwa lang kasi na mula dun sa isang pelikula namin, si Heaven tinali-tali ko doon, and dito kami dalawa ngayon ang back-to-back na nakatali. Yes. Sa akin, yung pinakamahirap was yung maintaining yung emotion ng takot. Kasi si Direk, ano kami, parang since 20 days kami, which is super grateful na nabigyan talaga ng napaka-laking budget para sa film na to. So, 8 scenes. So, 8 scenes kami per day. And sa 8 scenes na yun, yung isang scene, sometimes it takes 2 to 3 hours para lang ma-set up, tapos yung shots. And siguro yung doon na challenge ako na, okay, kailangan ko ma-maintain yung takot. And then also, ano bang kinakatakutan ko? Minsan kasi sasabihin lang sa akin ni Direk, dapat matakot ka. So ano na siya, trust na siya eh. At dahil doon, pinagkatiwalaan ko si Direk. Kaya nakita ko yung buong film, parang wow, I made the right decision to really trust my director. Diba? So, hindi rin siya, naging ano siya, smooth yung process niya. Nandun si Direk all throughout the way. So, yun. For me, siguro yung character ko, medyo mahirap for me yung level yung way na magsalita. Kasi sometimes yung emotions ko, dapat hindi siya mapase. So, minsan kasi nagagawa ko, na-over ako dun sa gusto ni Direk. Minsan naman, mababa. So, hindi ko siya ma-implement kung lagi ako nag-remind ni Direk. Medyo ano man dito taas. Or medyo mababa dito. Medyo dagdag naman ako. Konti. So, medyo mahirap din dahil hindi siya sa gitna. Hindi siya sa gitna. Medyo kailangan talaga siya dito. Yun siguro yung pinakaman. Pero lahat naman, madali siyang gawin dahil kay Direk. Kasi sobrang pinapadali niya talaga bawat isa. Sa director, is there any particular scene na parang na-challenge kami? Bakit? Actually lahat. Pero hindi malaki budget namin. Very modest. Sakto lang, pero malaki na siya for us. Ano lang, very, siguro maswerte lang ako na nakabuo rin ako ng team through the years na sa dami ng genre na try namin. Pero ito rin yung first time ko mag-collaborate with my father as cinematographer. So medyo exciting na parang chemistry yun. Pero yeah, yung challenging siguro dahil genre movie and ano na, may certain parameters, may work hours na kami sinasundan. And ano talaga, time. Medyo time-consuming and stamina test rin for the actors. Daming children. So, pinakonsider namin yung hours nila. And syempre, yung attention span ng mga bata. No? First time ko gumawa ng movie na maraming bata. And yeah, like yung mention nga niya na pag horror kasi wala kang kabatuhan na actor minsan sa scene. So, nakatingin lang sila sa camera, sa mga ilaw. Pero kailangan nila imagine kung ano yung nakikita nila to get the emotion right. No? So, a lot of it has to do with really articulating kung ano yung visual nun. Kasi siyempre nakatitig sila, camera crew lights, di ba? Pero yung emotion nila dapat may nakikita silang monster, di ba? Sa romance kasi ayaw mo mag-feed off the other actor. Ito, because they're looking at us, kailangan na describe mo siguro or marami kang references para napipicture nila tumabas yung tamang reaction. So, very challenging yung horror. Pero na-enjoy ko kasi sobrang visual niya compared sa mas talking na movie. So, as an introverted filmmaker, mas yun yung medium. Congrats everyone. You have a really good horror film. First of all, gusto ko mag-congratulations sa film niyo po. Sobrang ganda. And may question lang po sana ako na, ano pong magiging message niyo sa mga aspiring Filipino filmmakers now na ang laki po nung naging impact ng film na to na napalabas po sa international film fest sa Rotterdam. So
And very thankful kami na na-recognize yung movie outside, no? Lalo na yung mga, syempre mga Europeans, very iba yung taste, no? Iba yung sa dami ng movies na napapanood nila, no? Pero siguro yung advice ko kung aspiring filmmaker kayo or student, no? Kailangan enjoyin niyo yung process imbis na hanapin yung parang validation, yung recognition, no? yung end point. Kasi if yun yung habol nyo, like if you're making a movie for a film festival or for box office or for an award, automatically mali yung motivation, and pag may mga bumps along their journey, baka mahirapan kayo mag-give up. No? So, I think yung trick para maging, hindi lang filmmaking, hindi ko kahit anong passion, kailangan nag-geek out ka sa process mismo. Like wala kang like bonus na lang if may recognition ka sa dulo, pero dapat the whole process is something you enjoy para it won't feel like work. Parang napaka-natural for you to express dun sa medium mo, and you like trying new things and enjoying kahit, hindi lagi perfect yung result, pero because yun yung gusto mong gawin, no? It becomes natural, and I think lalabas yung enthusiasm, yung passion mo. Infectious yan, makahawa yung cast, yung staff, and ma-feel nila na you know what you're doing. So, I think yun yung first thing na kailangan mo tanong na na-enjoy mo ba ito for the right reasons, and if passionate ka talaga sa filmmaking. So, siguro yung step one is kailangan gumagawa ka ng short film na hindi requirement or hindi assignment. Gumagawa ka kasi gusto mo. Thank you po. Again, congratulations po. Mira po, dito po ako. I have a question po. Muna, congratulations, and may mga part dun sa film na may mga jump scares, pero ang dami ring scenes na dead silent lang and sobrang creepy ng mga scene na yun. My question is, during yung shooting niyo po, may mga times ba, or anong specific scene yung kayo mismo ay natakot kayo habang sinushoot ito? Ako kasi, isa sa mga experience ko nung nag-shooting kami sa Makiling mismo, parang after, inabot kami ng parang nung day na yun, direct inabot ako ng tayo ng parang mga 2 a.m. or 3. Nag-drive ako mag-isa. Paikot-ikot ako doon sa loob ng Makiling, hindi ako makalabas. Hindi ko alam kung ano nangyayari. Sabi ko parang iba na to ilang ikot na ako rito So, walang joke, binaligtad ko talaga yung damit ko. Kasi di ba may ganun kasabihan? At nakalabas ako. So, I guess nagkataon lang yun, pero wala, weird lang yung feeling na yun. Scary experience ko siguro ng first day mo namin, since Makiling talaga yung first day. Gubat, walang signal, walang ilaw. May time na yung generator ko namatay. So, tapos yung hintayin namin is yung sa car lang. So, pag pinatay yung patay na talaga, as in, huwag ka titingin siya, huwag ka titingin sa windows. Kasi parang feeling mo may something. So, tahimik ka na lang. Kung gano'n. Ako siguro, mapagalitan ni Derek. Hindi kasi first time ko makatrabaho si Derek. So, bawat eksena ko, lagi ko sinasabi kay Derek, siguro Derek, kinakabahan ako. Lagi akong dumagalan, kinakabahan ako, natatakot ako. Kasi baka hindi ko mamigay yung gusto i-direct dun sa eksena. So, yun yung lagi kong sinasabi sa kanya kapag meron siyang tinumulog sa akin, sorry po, or ganyan. Kapag hindi ka, yun, dun ako natatakot. Kasi ako naman, sanay naman ako sa mga, yung mga nararamdaman na yan, nagpaparamdam, ganyan, kasi may third eye naman talaga ako since nung bata pa. So, nakakakita ako, so nakakaramdam ako. So, pag may mga ganyan ako nararamdaman sa set, pinadedma ako nararamdaman kasi na minsan kinakausap ko, nagsusorry ako sa kanila, na
na bubulabog namin sila kasi maingay kami. Yun. Yun pa, last 3 questions po, baka po may gusto pa pong magtanong. Hello po, I'm a really big fan of lore-heavy horror stories, and this is a very good horror film. Congratulations po. Ang question ko po is, ano po yung inspiration niyo po to delve dun sa lore ni Lilith as it's not explored in the Philippines? So, madaming hindi may kilala sa kanya kasi mostly nasa Jewish lore lang siya. So, ano po yung inspiration behind that? Personally, no, parang sa dami na rin ng horror films na gawa kasi may 4th horror. No? So, I did mas contemporary na techno, internet horror, so later, nag-folklore na rin ako na mas Filipino with yung mga rock. So parang this time, I wanted to make a movie na mas, siguro mas primal ba, mas ancient medieval sa talagang Old Testament, biblical, something na hindi tayo familiar with, something beyond our understanding. So parang isa yan sa mga ideas ko. And syempre, one of my influences din, hindi lang basta horror films, no? I'm also into horror media, which is, for me, bagong art form and storytelling medium lang yung video games. So, ano, gumawa ng movie na parang mga Silent Hill o Fatal Frame na Rule of Rose. Parang may pinafollow ka lang na protagonist na may na-uncover na, di ba, very isolated na society, may sariling mythos, gano'n. So, almost like a dark Alice in Wonderland yung feeling na. So parang gusto ko lang gawa ng gano'n. That's why we have Isa's character parang escaping the horrors of the real world and then parang ending up in a worse place. No? Kasi I think ganun yung challenge with horror films na ba't di sila maalis sa haunted house. So dito parang may bigger reason na kasi fugitive siya and mas abusive yung home nila and nakakatakot yung nung time na yun, nung may disappearances and all. So parang yun lang yung siguro yung general inspiration. And siguro a lot of mga ghost stories din na makiling, you know, which is our main location. Very familiar din yung, buti na lang yung team ko with the milieu. In fact, yung dad ko parang alumni pa dun sa boarding school doon. So parang all of those siguro fragments na combine for the story, for the film. Hello. Yung question ko po is para kay Heaven. Heaven, I will say this as a compliment, no? With or without Love Team, parang may mga magagandang ang pelikula. Kasama mo si Marco, may Ben Alabang, tapos yung Sandy, tapos pag ikaw lang din, yung meron na nahid kang gabi, tsaka ito. So, curious ako, is that something that you plan? Conscious ka ba sa pag-accept ng mga projects? Every once in a while, ito yung project na kunin mo, tapos minsan, magpapakilig ka. Anong process mo? Do you plan this? Personally, hindi ko. Mostly, nag-oo lang ako pag... Depende rin sa ano eh, kasi yung manager ko si Mom. Oo. So siya ang manager ko at si Boss Vic. Diba? So sila yung parang naguhulmanan ng career ko. And I'm just really grateful na nabibigyan ako ng, alam mo yun, ng napakagandang films. Diba? Ang ganda naman discover. Dahil dito kay Direk, syempre first horror ko pa sa kanya. So, siya yung parang pinapangarap ko na makatrabaho at finally, ito na nga. Ay, magka-work na kami. So, In that case, congratulations. maraming salamat. And po, before we jump in sa last question natin, may we request everyone po, if you're gonna post ng reviews, pwede na po, pero no spoilers lang. Yes. So, yun po, for our last question, din po sa side. Hello po. Congratulations po sa nakakatakot na pelikula. Tanong po kay Miss Heaven. Yung last na eksena po with the victim. Gusto lang po namin malaman kung ano po yung iniisip nyo during the time. Super creepy po nung ngiti nyo. So, gusto lang namin malaman kung ano yung iniisip nyo nung extent habang sinushoot. Bakit ganun nakakatakot? Okay, so ang preparation ko kasi para sa film na to, hindi kailangan ko manood ng horror films. Ako, ganun yung preparation ko. So parang kung you know what, I'm gonna watch horror films.
Oo, lahat ng horror films pinanood ko, pero hindi ko kaya mag-isa. So, kasama ko si Marco. Tapos kaya may ni Marco, sabi ko, paano kaya yan? Eh, nabasa ko na yung script. Ano kaya magiging nakakatakot, no? So, siya yung experiment ko. So, siya yung, pag effective na sa kanya, yung tipong sumisigaw na siya, saka tumatakbo. Yun yung ginawa ko doon. Sabi ko, okay, yun nga yung gagawin ko. So, basically, parang, nag-practice talaga ako ng smile na yun, yung mata na parang patay na hindi mo maintindihan. Pinractice ko yun kay Marco. So, I think, good naman. Thank you. Thank you. Thank you. Ayun po. That's it for our Q&A and for our surprise screening. Na-surprise ba kayo, guys? Yun, thank you so much and spread the word about Lilim coming March 12 in cinemas nationwide. Pero last request, guys, baka pwede kayo mag-settle down lang group photo with our cast and director. Yun, compress lang tayo dito sa gitna. And then let's have a quick group photo lang. Dito po, sa seats here, kabilang side. Dito po kayo.